hapon po. Sa susunod na Biyernes na aarangkada ang bakunahan kontra COVID sa mga batang edad 5 hanggang 11. Paalala ng Health Department, dapat irehistro muna sa LGU ang mga babakunahang bata. Sa Manila Zoo naman, ang mga batang babakunahan pwede ring mamasyal. Nakatutok si Athena Imperial. Patuloy ang paghahanda ng Department of Health at mga lokal na pamahalaan para sa pagbabakuna sa mga batang 5 to 11 years old na sisimulan sa February 4. Sabi ni Undersecretary Mirna Cabotaje, lahat ng mga syudad at bayan sa NCR may 1 hanggang 3 vaccination sites. Tig-2 ospital naman ang magsisilbing vaccination sites sa Regions 3 at 4 na mag-uumpisa ng bakunahan sa February 7. 15.5 milyong 5 to 11-year-olds ang target bakunahan. Gagawin daw ito ng paunti-unti. Depende sa dating ng mga bakuna. Ang datos na binigay sa atin ng ating mga local government units ay umaabot na ng 168,355. Pero hindi ibig sabihin na naka-concentrate lang o sila lang ang bibigyan. I-expand natin ito habang dumadami yung bakuna na dadating sa ating bansa. Sa ngayon, ang bakuna pa lang ng Pfizer-BioNTech ang may emergency use authorization para sa mga 5 to 11-year-olds sa Pilipinas. Iba ang formulation nito kumpara sa bakuna para sa 12 years old pataas. Para siguradong tama ang bakunang ituturok, magkaibang kulay ang takip ng mga botilya ng bakuna. Sa Quezon City, vaccination sites para sa nasabing age group ang Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital at Philippine Heart Center. Ang Maynila, bukod sa bagong ospital ng Maynila, itinalaga ring vaccination site para sa 5 to 11-year-olds ang Manila Zoo, kung saan pwede rin silang mamasyal. Para ma-encourage yung mga bata, syempre medyo natatakot. So one way na ma-encourage yan is after bakunahan, sasabihin ng nanay o tatay, mamamasyal tayo sa Manila Zoo. So dapat mabakunahan muna sila, sandali lang naman yun, and then pwede na silang maglibot para mamasyal. 500 bata lang daw ang babakunahan kada araw, kaya masisigurong magkakaroon ng social distancing sa Manila Zoo. Kailangang may QR code muna sila. First, we have to register sa www.manilazoo.ph para makakuha ng reservation ng QR code. Second, dapat mag-register din sila sa www.manilacovid19vaccine.ph para naman magkaroon sila ng QR code dun sa ID system natin sa bakunahan. May mga staff din daw na magbabantay sa lugar para masigurong masusunod ang minimum public health protocols. Paalala ng DOH sa mga sasama sa mga bata, dalhin ang mga dokumentong magpapatunay na magulang o guardian sila. Pinapayuhan din ng DOH na irehistro ng mga magulang o guardian ang mga anak sa kani-kanilang LGU. Kahit hindi required ang registration, mainam din na nakapagrehistro yung ating mga magulang sa ating mga local government units para mas maayos, mas mabilis ang bakunahan. Kaya pagsasabayan natin, Yusek Rocky, yung pagbakuna ng may comorbidity at walang comorbidity. Yung mga may comorbidity, kailangan po ng medical certificate para maantabayanan at maalalayan ng ating mga bakuna center kung ano yung mga nararamdaman ng ating mga bata na pupunta sa bakuna center. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Arestado ang 2 umunong trespassers sa Quezon City. Ang paliwanag nila sa pagtutok ni Nico Wahe. Sa presinto ang bagsak ng 2 lalaking ito matapos ireklamo ng trespassing. Ayon sa caretaker ng isang apartment building sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City, may nagsumbong sa kanyang may sumira sa doorknob ng isa sa kanilang unit. Pagpunta niya sa naturang unit, nakita niya ang 2 umunoy trespasser na mga driver ng dating nakatira roon. Pinalitan na namin ng padlock, kaya binaguhan namin ng susi. Nagtaka kami bakit nabuksan nila. Ang dating umuupa sa apartment unit ay live-in partner ng amo ng 2 umunoy trespasser. Posible raw nakasabwat ito ng babaeng nahuli kamakailan na nagbebenta ng peking vaccination cards sa halagang 15,000 pesos bawat isa. Yun po ang sinasabing amo nila. Oo, hanggang ngayon hinahanap. 2 buwan na raw hindi nagbabayad ng renta ang nangungupahan sa unit. Depensa naman ng mga naaresto. Kinukuha ko kasi yung dala namin na market para lutuin. Tumawag muna kami kung papayagan kami pumasok. Sa boss namin pumayag pero kailangan pa pala magpaalam doon. Wala rin daw silang alam tungkol sa pamimeke ng vaccine cards. Driver lang daw sila. Hindi namin alam yan.
Pati yung may utang sa rental, hindi namin alam kasi nakikitulong na lang ako dyan. Nakakulong ng 2 sa kasong trespassing. Iimbestigahan pa kung wala nga silang kinalaman sa pamimeke ng vaccination cards. Nico Waher, nakatutok, 24 oras. Sugatan ng isang driver matapos sumalpok ang kanyang van sa isang bus. Isang babae naman ang nasagasaan ng jeep habang tumatawid sa kalsada. Ang mga nahulikam na aksidente sa pagtutok ni Von Aquino. Sa kuha ng CCTV sa Dasmariñas, Cavite, makikitang tila nakikipagpatintero ang babaeng yan sa mga dumaraang sasakyan habang tumatawid sa kalsada. Bago pa siya makarating sa gitna ng daan, nabangga na siya ng isang jeep. Tumilapon siya sa kabilang lane. Agad namang sinaklolohan ang babae at dinala sa ospital. Ayon sa Traffic Investigation Office, nagkasundo naman sila ng nakabanggang driver. Sa ibang bahagi naman ng Dasmariñas, sumalpok ang isang motorsiklo sa isang pickup na nag-left turn. Sinubukan pang ipreno ng rider ang kanyang motorsiklo pero bumangga pa rin siya sa pickup. Bumagsak ang rider na tinulungan naman ang ilang siklista at kapwa rider. Dinala sa ospital ang rider. May inisyal ng kasunduan na magkabilang panig. Sa Dasmariñas pa rin sugatan ng isang driver matapos bumangga ang kanyang van sa isang bus. Sa CCTV makikitang hindi nag-left turn ng isa pang pampasaherong bus para bigyang daan ang isang paparating na van. Pero nag-overtake ang bus at doon na nagsalpukan ang 2 sasakyan. Wasak ang harapan ng bus. Agad naman dinala sa ospital ang driver ng van. Patuloy na nag-uusap ang magkabilang panig tungkol sa aksidente. Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Posible mabago na ang alert level sa Metro Manila ngayong weekend dahil sa patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19. Inalmahan naman ng isang eksperto ang pagsususpindi sa mandatory quarantine ng mga manggagaling sa ibang bansa sa pangambang maging super spreader pa ang mga papasok ng Pilipinas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Bumaba na sa 0.5 ang reproduction number o bilis ng hawaan ng COVID sa Metro Manila base sa bagong pag-aaral ng Octa Research Team. Bumaba rin sa negative 69% ang one-week growth rate sa Metro Manila habang ang 2,256 new cases kahapon pinakamababa sa Metro Manila simula December 31, 2021. Ang positivity rate nasa 21% na lang. Ibig sabihin, sa 10 tao na nagpapatest, 2 sa kanila ang COVID positive. Sabi ni Dr. Guido David, magandang indikasyon ito. Over the past few days, even national numbers para medyo parang nag-plateau yung trend parang hindi tayo masyadong bumababa And we're expecting na by 7/14 baka nasa 10,000 or less cases na lang tayo kada araw. Sa kasalukuyan, nasa moderate risk pa ang Metro Manila. Inaasahan ngayong weekend, ilalabas ng IATF ang bagong alert level sa NCR. Inilabas naman ng IATF ang Resolution 159 na nagsuspende sa mandatory quarantine sa mga manggagaling sa ibang bansa, maging ang green at red list classification simula February 1. Inalmahan nito ni health advocate at dating NTF Against COVID-19 advisor Dr. Tony Liachon. Posible raw kasi itong maging super spreader. Other countries na ganito yung ginagawa, nagpapacheck sila ng at least man lang rapid antigen test. Para sa ganun, alam naman natin kahit vaccinated individuals, pwede ka rin magkaroon ng breakthrough infections, OFW. Yan ay uuwi ng probinsya na mataas ang cases ngayon kaysa sa NCR. Tapos mababa ang vaccination rate. So, sila rin na magkakasakit. The other one, hindi rin tayo sure yung uuwi whether wala siyang tangay na sakit. Kasi if you remember, yung poblacion lady na pagkagaling na airport, sinundo lang siya and then pumunta sa isang party, tapos positive yung 12, tapos nagpa-test positive. Naging super spreader event yun. Dagdag ni Liachon, imbes na mabilis ang ipatupad sa February 1 ang Resolution 159, maglaan daw muna dapat ng 2 linggo sa information campaign at paghahanda kasabay ng posibleng pagluwag sa Alert Level 2. Saka ipatupad ang pagtatanggal sa mandatory quarantine sa mga uuwi. Tugon ng DOH. Napagkaisahan ng IATF na luwagan. Alam naman natin na dahil sa bakuna ay gumanda yung ating general conditions at kahit sa ibang bansa,
nakita naman na hindi na kailangan na magpa-test basta fully vaccinated, and especially if boosted. It will also open our doors for economic recovery faster. Handa rin ang Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng no quarantine policy sa mga darating sa bansa. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Nadagdagan po ang mga brand ng bakunang pwede ibigay bilang booster shot. Ayon sa Department of Health, kasama na sa listahan ng Sputnik Light. Pwede na rin itong ibigay bilang first at second dose mula sa dating itong panuntunan na single-dose vaccine lang. At pwede na rin daw mag-booster shot ang mga nabakunahan ng Sinopharm. AstraZeneca, Moderna at Pfizer ang inirekomendang brand ng booster po para sa inyo. Samantala, sinabi naman ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na hindi na bibili ng bakunang Sputnik ang bansa dahil marami nakaimbak at hindi nagagamit. Lilimitahan ang 3 hanggang 4 na brand ng bakuna daw ng COVID-19 na gagamitin sa bansa. Kahit manggagawa, basta hindi pa bakunado o nakaka-first dose man lang, hindi na pasasakayin sa mga pampublikong sasakyan simula February 26. Ang mga lalabag na driver at operator pati mga pasahero, parurusahan na bagay na inalmahan ng isang transport group. Nakatutok si Jamie Santos. Wala na raw pasensyahan pagdating ng February 26 dahil ipatutupad na ang no vaccine, no ride policy sa mga pampublikong transportasyon. Hindi na papasakayin ang mga partially vaccinated at mga hindi pa nababakunahan. Ito pong no vax, no ride policy natin, hindi lang ito ang pinapatupad natin. Tuloy pa rin po yung papagpatupad natin ng minimum health protocols at yung pag-check po ng maximum passenger capacity natin. Dapat daw tiyakin ng mga driver at operator na ang lahat ng pasahero nila bakunado dahil ang mga lalabag paparusahan. Ang mga operator pagmumultahin at posibleng matanggalan ng prangkisa. Ang mga driver naman, sa driver naman po, maaari pong masuspinde yung lisensya ng driver. Ang mga pasahero namang lalabag, ipapasa sa LGU para mapatawan ng penalty. Ito po ay malinaw na paglabag mismo doon sa karapatan ng mga individual na mga mamamayan. Dahil ang sinasabi nga po, di ba sa batas, na ang pagpapabakuna ay voluntary, hindi dapat ito absoluto, hindi siya sa pilitan. Nakasana, persahin mo o takutin mo yung mga driver o yung mga mamamayan. Lalo lang daw itong magpapahirap sa mamamayan. Mahigit na pong 2 taong nagkukumahog yung ating kabuhayan dahil doon sa dinaranas nga natin na pandemya at pabago-bago ng mga palikit patakaran ng DOTR at ng LTFRB. Kaya talagang nagdudulot ito nung lalong pagbulusok ng kabuhayan ng mga driver at operator. Taliwas daw ang no vax, no ride policy sa kautosang hindi maaring pagbawalang makapagtrabaho kapag hindi bakunado. Dapat maging malinaw raw kung ano ang mangyayari sa mga driver na hindi makakapaghanap buhay at sa mga manggagawang hindi makakapasok sa trabaho dahil hindi pa sila bakunado. Ang ilang manggagawang commuter na nakausap namin, pabor sa pulisiya. Okay lang din talaga na no vax, no ride talaga. Bakit po? Kasi pagka no vaccine, syempre mas prone ka sa virus. So kung vaccinated ka, mas may protection ka. Tama lang yun para makaiwasan talaga yung mga sakit na ganitong nangyayari. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Wagi ang Pinoy film na Leonor Will Never Die sa Sundance Film Festival sa Amerika. Nakuha ng pelikula ang World Cinema Dramatic Special Jury Award Innovative Spirit. Ayon sa isang juror, innovative at may playful display of the love of cinema ang Leonor Will Never Die. Kwento ng direktor nitong si Martica Ramirez Escobe. Hindi siya makapaniwalang nagwagi ang pelikula. 8 taon nila itong ginawa ng kanyang team kaya naman nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa pelikula. Ang Leonor Will Never Die ay isang drama comedy tungkol sa isang lolang filmmaker na na-miss ang kanyang dating buhay. May insidente na naman ang paghagis ng granada sa Maynila. Ngayon naman ay sa Manila Port Area. Tinitignan na rin ng pulisya kung may kinalaman ito sa mga nawawalang sabungero. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 7 kaninang umaga nang i-report ng Port Police ang isang granadang inihagi sa Gate 3 ng Manila Port Area. Sa kabutihang palad, hindi sumabog ang granada.
Agad responde ang bomb squad ng MPD at dinetonate o sadyang pinasabog ang granada para hindi makapapinsala. Itong pangalawa, wala namang nakita pa, ititingnan pa lang ng mga follow-up natin sa CCTV kung mayroong naghagis pa. Kasi nakita na lang ito ngayon na, hapon na eh. Noong Huwebes ng gabi, naghagis din ng granada sa Manila Arena ang mga nakamotorsiklong salarin. Sa ngayon talagang iniimbestigahan natin at pag nakita natin sa resulta ng ating crime lab kung ano itong mga granada na ito, malalaman natin posible kung saan ito mananggaling at sino ang pwede magkaroon ng ganitong klaseng granada. Iniimbestigahan na rin ng MPD kung magkakaugnay ang mga insidente ng granada sa Manila Arena at South Harbor. At kung may kinalaman ang insidente ng granada sa mga nawawalang sabongero. Para maiwasang maulit ang insidente, may ginawa ng pagbabago ang MPD. Pinadagdagan natin at utos ng ating district director at triplehin natin yung dami ng checkpoint natin dito sa Maynila. Diba? Para ma-identify natin kung sino itong mga sinasabi natin gumagawa nito. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Excited na raw si Seth Cadayona sa episode ng Regal Studio Presents Me and My House Daddy kung saan sumabak siya sa isang bagong role. Makisika tayo kay Lars Santiago. Naghahanap naman po kaso wala pa rin po talagang hiring. First time gumanap na tatay ni Seth Cadayona sa House Daddy ng Regal Studio Presents. Kaya excited siyang mapanood ang episode. Kasama niya rito si First Lady star Patricia Coma at si Kat Galang. Bagamat seryoso ang tema, light naman ang mga eksena at tiyak daw na maaaliw ang mga manonood. Comedy man yung atake namin. Pero yung problema, yung conflict within dun sa episode itself ay malalim siya. Bago mapanood si Seth sa Regal Studio Presents bukas ng hapon, mapapanood muna siya ngayong gabi sa Pepito Manaloto. Tanong ng marami, magkakulitan din ba sa likod ng kamera si Seth at si Kokoy De Santos na gumaganap bilang best friend niyang si Patrick? I'm happy na friends kami ni Kokoy as Pepito and Patrick at tropang-tropa kami as Seth and Kokoy. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Umani ng papuri ang pagganap ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa mini-series na I Can See You Alternate. Ang panganay naman niyang si Sia pinusuan din online dahil naman sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Narito ang aking chika. Nakabalik na raw sina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa kani-kanilang mga trabaho matapos magka-COVID kamakailan. Nagpapasalamat ang Kapuso Primetime King and Queen sa mga nagpaabot ng tulong at suporta sa kanila. Ako, nagre-recover na lang para sa konting ubo na to, pero I'm good to go. Pinusuan ng netizens ang video ni Sia habang naguhugas ng pinggan. Ayon kay Dingdong, tinuruan talaga nila ang anak na maging responsable. Isa na rito ang paggawa ng maliliit na house chores. Nakakatuwa na tinuturuan niyo pala siya ng mga gawaing bahay. Oo, lalo na kasi nung panahon na nagkaroon kami lahat ng COVID. Siyempre, kami lang gumagawa ng lahat. Kinailangan namin tulungan ng isa't isa. Para lang din na malaman niya na may mga bagay na kinakailangan ginagawa mo rin sa bahay. You also have to be responsible. Yung kwarto niya kung guluhin niya, kailangan niyang ayusin, di ba? So, yung mga ganung bagay. Umani naman ang papuri mula sa Kapuso viewers ang pagganap ni Dingdong sa mini-series na I Can See You Alternate. Mas marami pa raw ang revelasyon sa kanilang 4th and final week. Malaki ang pasasalamat ni Dong sa kanyang katuwang sa karakter na Nate at Michael. Ang Kapuso actor na kadobol, ire-reveal na raw sa 24 oras sa Lunes. Panahon na para malaman nila kung sino ang nasa likod nitong napaka-importanting role na ito. Hindi namin makukumpleto ang programa ito. Hindi dahil sa aming co-actor na napakahusay, na napaka-dedicated. And that's my chika this Saturday night. Ako po, si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Nagpapatuloy po ang aktibidad at pagbibigay ng payag sa mga issue ng ilang presidential at vice presidential aspirants. Dumalaw si Vice President Leni Robredo sa Western Mindanao Command sa Camp General Basilio Navarro. Nagpasalamat siya sa dedikasyon at serbisyo ng mga sundalo.
Formal na ring inendorso ng grupong Isang Bayan ang tandem nila ng running mate na si Senator Kiko Pangilinan. Alam natin na iba-iba ang pinanggalingan ng mga kasama natin dito. Sari-saring mga pananaw at advokasya. At hindi natin inaakala na pwede tayong magsama-sama ng ganito bilang isang grupo. Pero napatunayan natin, binibigkis tayo ng iisang pangarap at ng pagmamahal natin para sa bansa. Bumisita naman si Manila Mayor Isko Moreno sa Arroceros Park ngayong araw. Ininspeksyon niya ang mga pagsasaayos sa parke na malapit lang sa Manila City Hall. Halos patapos na raw ang redevelopment sa tinaguriang last lung ng Maynila. Patuloy naman sa pagbibigay ng payong pangkalusugan sa social media ang katandem niya si Dr. Willie Ong. Walang public engagement si Senator Ping Lacson. Sa isang panayam, sinabi niyang aatupagin daw niya ang massive internal cleansing sa gobyerno sa kanyang first 100 days in office bilang Pangulo. Siyempre, base ito sa mga ebidensya na kung saan may mga kawani ng gobyerno na sa halip na tumulong ay nakakaperwisyo pa sa pamamagitan ng katiwalian. Kailangan evidence-based, kung maaari, caught in flagrante delito. Kasi ginawa ko ito ng Chief PNP ako, pinagtuunan ng pansin yung mga cotton cap sa kalsada. Nasa Batangas naman ang running mate niyang si Senate President Tito Soto para makipagpulong sa AGAP party list at Batangas City Purok leaders and supporters. Sa gitna naman ng naranasang pressure umapila si Soto sa publiko maging sa mga kapwa-kandidato na igalang ang COMELEC. Wala ring aktibidad si Bongbong Marcos. Sa isang statement, inihag ng Bongbong Sara Uniteam na naghahanda sila ng plano para sa mga homeless. Sakaling manalo, gusto rin daw nilang pagtibayin ang psychological assessment ng mga tutulungan. Ite-train din daw sila para magkaroon ng trabaho. No sweat ang naging paghuli ng tamban ng mga mangingisda sa Tibyao Antique. Nang minsan kasi silang pumalaot, ang mga isda na mismo ang nagsitalunan papunta sa kanilang bangka at balsa. Napuno agad ng mga isda ang bangka ng mga mangingisda. At laking tuwa nila lalo't may mga nahuli rin sila mga matambaka, barakuda at tanige. Paliwanag ng isang fisheries technologist dahil amihan season, dumami dyan ang plankton na kinakain ng mga maliliit na isda gaya ng tamban, kaya dumadagsa sila sa lugar. At yan po ang mabalitang ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina. At dahil di natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.